Sa kwentong ito makikita natin ang madilim na bahagi ng pag-ibig at sakripisyo sa gitna ng digmaan. Isang sundalo ang handang gawin ang lahat kahit na ang pinakamasama para sa kanyang asawa na si Glenda. Pero sa kanyang paglalakbay, makakasalubong niya ang isang Diyos na may kakaibang kapangyarihan at isang nakakatakot na kasunduan. Ano ang mangyayari kapag ang pag-ibig ay nagiging dahilan ng pagkasira at pagkamatay? Huwag palampasin ang nakakakilig na kwento na ito na puno ng misteryo at panganib. Sundalo ako noon. Hindi ko nasasabihin yung pangalan ng bansa namin kasi wala na rin naman yun ngayon. Winasak na ng mga mananakop. Ako na lang yung natitirang buhay na nakakaalam ng kwentong ito. Kaya gusto ko siyang ibahagi sa inyo. Baka sakaling may mapulot kayong aral. Nangyari ito noong nasaksihan namin ng kasama ko na si Owel, kung paano nawasak yung kalapit na lungsod mula sa isang burol. Nung mga oras na yon, naisip na namin na ang susunod na target ay yung mismong lungsod namin. Kaya bumalik kami agad para magbigay babala sa mga kababayan namin. Pero pagdating namin ay sinalakay na rin yung mismong lungsod namin. Wala na kaming nagawa. Tumanggi akong iwanan yung lungsod namin kasi gusto kong iligtas si Glenda, yung asawa ko. Nung mga panahon na yon, siya lang yung may emosyonal na koneksyon sa akin. Lahat ng mga kasama ko sa lungsod ay mga kasamahan lang sa trabaho. Nung mga panahon na yon ay 20 years na akong naglilingkod sa lungsod namin. Sundalo ako simula nung 15 years old pa lang ako. Hindi ko na natutunan kung paano makipagkaibigan. Si Glenda lang yung nag-iisang tao na nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Kaya nung araw na yon ay ayokong iwanan yung lungsod namin. Gusto kong iligtas si Glenda. Doon sinabi ni Owel na may alam siyang lihim na lagusan papasok sa lungsod. Hindi niya raw sinabi sa iba kasi gusto niya raw na kami lang ang makaalam. Ang plano namin ay pumasok sa lungsod sa gabi, kunin si Glenda at tumakas. Nung hapon na yon ay nagpapahinga kami sa isang kuweba. Doon ako na naginip. May lumapit sa akin na Diyos. Sabi niya ay tutulungan niya raw akong iligtas si Glenda kapalit ng puso ni Owel. Pumayag ako sa kasunduan namin pero sabi ko ay gusto ko munang malaman ang tatlong katotohanan. Una, buhay pa ba si Glenda? Oo raw. Pangalawa, tutulungan ba niya akong iligtas si Glenda? Oo raw. Pangatlo, pwede bang magkaroon ng mabilis na kamatayan si Owel? Oo raw, depende sa akin. Pagkatapos noon ay nagising ako. Nakita ko si Owel na nakaupo sa harap ko. Gising pala siya nung nag-uusap kami ng Diyos sa panaginip ko. Narinig niya lahat ng sinabi namin. Sabi niya, wag daw akong maniwala sa Diyos na yon, masama raw yon. Sabi ko wala akong pakialam, basta mailigtas ko lang si Glenda. Pagkatapos noon ay sinaksak ko si Owel sa puso. Kinuha ko yung puso niya at inalay sa Diyos. Sabi ng Diyos, itim daw yung puso sa apoy. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng marka sa likod ng kamay na gawa sa dugo. Sabi niya, hindi raw ako makikita ng mga mananakop sa loob ng lungsod. Gumapang kami papasok sa lagusan. Hindi nga ako nakita ng mga mananakop. Nakita ko si Glenda pero may kasama siyang batang lalaki. Anak daw namin. Hindi ko alam na buntis pala siya nung umalis ako. Nung mga oras na yon ay naisip ko na hindi ko na maililigtas si Glenda dahil sa kondisyon ng Diyos. Pero nagkamali ako. Nung lumapit ako sa kanila ay hindi rin nakita ni Glenda yung anak namin. Sabi niya, may kapangyarihan daw na nagtatago sa amin mula sa mga mananakop. Pagkatapos noon ay tinulungan ako ni Glenda na ilabas yung anak namin. Hindi ko alam kung bakit nangyari yon. Pero sa tingin ko ay nagkaroon ng himala. Sa kwentong ito natutunan natin na ang pag-ibig ay may hangganan at minsan ang mga sakripisyo ay nagdadala ng mas madilim na kapalaran. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilig na kwento.
Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli at laging tandaan, huwag basta-basta maniwala sa mga pangako ng mga Diyos.